Welcome dear learners, to a day filled with blessings. Get ready to embark on a journey of learning and enjoyment as we delve into the captivating world of sociology of crimes, ethics, and human relations. Join me on the enlightening adventure of criminal sociology. Remember to prioritize your safety, and may God bless you abundantly. Thank you for choosing the Teacher Lumabon YouTube channel as your learning companion. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Criminal sociology investigates the social causes of criminal behavior in an effort to ultimately end them. Criminal sociologists identify the sources outside of a person in society that influence and even as some theorists believe, compel criminal action. Criminal sociology sinisiyasat ang panlipunang sanhi ng kriminal na pag-uugali sa pagsisikap na wakasan ang mga ito. Tinutukoy ng mga kriminal na sosyologo ang mga pinagmumulan sa labas ng isang tao sa lipunan na nakakaimpluwensya at kahit na pinaniniwalaan ng ilang mga teorista, nagpipilit ng kriminal na aksyon. Criminology de Ores. Mga teorya ng kriminolohiya. 1. Strain theory. People have aspirations like wealth and education. Their goals are blocked along the way. They resort to illegal activities that they cannot achieve through legitimate means. People may reduce their aspirations or increase opportunities. Strain theory. Ang mga tao ay may mga mithiin tulad ng kayamanan at edukasyon. Ang kanilang mga layunin ay naharang sa daan. Gumagawa sila ng mga ilegal na aktibidad na hindi nila makakamit sa pamamagitan ng mga lehitimong paraan. Maaaring bawasan ng mga tao ang kanilang mga mithiin o dagdagan ang mga pagkakataon. 2. Learning the Ores. Follow the lead of Sutherland's theory of differential association. Criminals learn from their peers. Mga teorya sa pagkatuto sundin ang pangunguna ng teorya ng differential association ni Sutherland. Natututo ang mga kriminal mula sa kanilang mga kapantay. 3. Control the Ores focuses on the relationship of a person to their parents, teachers, officers of the law, and other agents of socialization. Effective bonding with such authority figure help keep people out of trouble with the law. Control the Ores nakatutok sa relasyon ng isang tao sa kanilang mga magulang, guro, opisyal ng batas, at iba pang ahente ng socialization. Ang epektibong pakikipag-ugnayan sa naturang awtoridad ay nakakatulong na maiwasan ng mga tao sa gulo sa batas. 4. Labeling theory. People who are branded as criminals will eventually be criminals. Labeling theory. Ang mga taong binansagan bilang kriminal ay tuluyang magiging kriminal. 5. Conflict theory. Society is based on conflict between competing interest groups. Conflict theory. Ang lipunan ay nakabatay sa tunggalian sa pagitan ng mga grupo ng magkatunggaling interes. Radical theory. Crime is seen as a reflection of class struggle. Teoryang radical. Ang krimen ay nakikita bilang refleksyon ng tunggalian ng mga uri. Left realism. People of the working class prey upon one another. Poor people victimize other poor people of their own race and kind. Kaliwang realismo. Ang mga tao ng uring manggagawa ay nabiktima sa isa't isa. Binibiktima ng mga mahihirap ang ibang mga mahihirap na tao sa kanilang sariling lahi at uri. Peacemaking theory. Making war on crime will not work. Making peace is the solution to crime. Teoryang peacemaking. Ang paggawa ng digmaan laban sa krimen ay hindi gagana. Ang paggawa ng kapayapaan ay ang solusyon sa krimen. Feminism. Crime cannot be understood without considering gender. Crime is shaped by different social experiences and power is exercised by men and women. Men may use crime to exert control over women and to demonstrate masculinity. Feminismo. Hindi mauunawaan ang krimen nang hindi isinasaalang-alang ang kasarian. Ang krimen ay hinuhubog ng iba't ibang karanasan sa lipunan at ang kapangyarihan ay ginagamit ng mga lalaki at babae. Maaaring gumamit ng krimen ng mga lalaki para kontrolin ang kababaihan at ipakita ang pagkalalaki. Critical theory. Inequality in power and material well-being create conditions that lead to street crime and corporate crime. Capitalism and its market economy are especially criminogenic because they create vast inequalities that impoverish many and provide opportunities for exploitation for the powerful.
Kritikal na teoryang ang hindi pagkakapantay-pantay sa kapangyarihan at materyal na kagalingan ay lumilikha ng mga kondisyon na humahantong sa krimen sa lansangan at krimen ng korporasyon. Ang kapitalismo at ang ikanomaya nito sa pamilihan ay lalong criminogenic dahil lumilikha sila ng malawak na hindi pagkakapantay-pantay na nagpapahirap sa marami at nagbibigay ng mga pagkakataon para sa pagsasamantala para sa mga makapangyarihan. Social disorganization. Disorganized communities cause crime because informal social controls break down and criminal cultures emerge. They lack collective efficacy to fight crime and disorder. Social disorganization ng mga hindi organisadong komunidad ay nagdudulot ng krimen dahil ang mga impormal na kontrol sa lipunan ay nasira at ang mga kulturang kriminal ay lumitaw. Wala silang sama-samang bisa upang labanan ang krimen at kaguluhan. Classical crime occurs when the benefits outweigh the costs when people pursue self-interest in the absence of effective punishments. Crime is a free-willed choice. Klasikal ang krimen ay nangyayari kapag ang mga benepisyo ay mas malaki kaysa sa mga gastos kapag ang mga tao ay nagtataguyod ng pansariling interes sa kawalan ng mabisang mga parusa. Ang krimen ay isang malayang pagpili. Positivist crime is caused or determined. Placed more emphasis on biological deficiencies, while later scholars would emphasize psychological and sociological factors. Use science to determine the factors associated with crime. Positivist ang krimen ay sanhi o tinutukoy. Naglagay ng higit na diin sa biological deficiencies, habang ang mga scholar sa kalaunan ay magbibigay diin sa psikolohikal at sosyolohikal na mga kadahilanan. Gamitin ang agham upang matukoy ang mga salik na nauugnay sa krimen. Individual trait criminals differ from non-criminal on a number of biological and sociological traits. These traits cause crime in interaction with the social environment. Individual na katangian ng mga kriminal ay naiiba sa hindi kriminal sa isang bilang ng mga biolohikal at sosyolohikal na katangian. Ang mga katangiang ito ay nagdudulot ng krimen sa pakikipag-ugnayan sa kapaligirang panlipunan. Differential association. Crime is learned through associations with criminal definitions. These definitions might generally approve of criminal conduct or neutralization that justifies crime only under certain circumstances. Interacting with antisocial peers is a major cause of crime. Criminal behavior will be repeated and become chronic if reinforced. When criminal subcultures exist, then many individuals can learn to commit crimes in one location and crime rates, including violence, may become very high. Differential association ng krimen ay natutunan sa pamamagitan ng mga asosasyon na may mga kahulugang kriminal. Maaaring karaniwang aprubahan ng mga kahulugang ito ang kriminal na pag-uugali o neutralisasyon na nagbibigay katwiran sa krimen sa ilalim lamang ng ilang partikular na sitwasyon. Ang pakikipag-ugnayan sa mga antisocial na kasamahan ay isang pangunahing sanhi ng krimen. Ang kriminal na pag-uugali ay mauulit at magiging talamak kung palakasin. Kapag umiiral ang mga subkulturang kriminal, maraming individual ang matututong gumawa ng mga krimen sa isang lokasyon at ang mga rate ng krimen, kabilang ang karahasan ay maaaring maging napakataas. Anomy. The gap between a person's goal or economic success and the opportunity to obtain this goal creates structural strain. Norms weaken and anomy ensues, thus creating high crime rates. When other social institutions such as family are weak to begin with or also weakened by a person's goal, the economic institution is dominant. When such an institutional imbalance exists, then crime rates are very high. Anomy ang agwat sa pagitan ng layunin o tagumpay ng ekonomiya ng isang tao at ang pagkakataong makuha ang layuning ito ay lumilikha ng structural strain. Humina ang mga pamantayan at nangyayari ang anomy, kaya lumilikha ng mataas na rate ng krimen. Kapag ang ibang institusyong panlipunan tulad ng pamilya ay mahina sa simula o humina rin sa layunin ng isang tao, nangingibabaw ang institusyong pang-ekonomiya. Kapag umiiral ang gayong kawalan ng balanse sa institusyon, kung gayon ang mga rate ng krimen ay napakataas. Rational choice. Building on classical theory, crime is seen as a choice that is influenced by its costs and benefits, that is, by its rationality. Crime will be more likely to be deterred if its costs are raised, especially if the costs are certain and immediate. Information about the costs and benefits of crime can be obtained by direct experiences with punishment and punishment avoidance and indirectly by observing whether others who offend are punished or avoid punishment. Rational choice. Batay sa klasikal na teorya, ang krimen ay nakikita bilang isang pagpipilian na naiimpluwensyahan ng mga gastos at benepisyo nito, iyon ay, sa pagiging makatwiran nito. Ang krimen ay mas malamang na mapipigilan kung ang mga gastos nito ay itataas lalo na kung ang mga gastos ay tiyak at kaagad.
Ang impormasyon tungkol sa mga gastos at benepisyo ng krimen ay maaaring makuha sa pamamagitan ng mga direktang karanasan sa pagpaparusa at pag-iwas sa parusa at sa hindi direktang pag-obserba kung ang iba na nagkasala ay pinarurusahan o umiiwas sa parusa. Routine activities. Crime occurs when there is an intersection in time and space of a motivated offender, an attractive target, and a lack of capable guardianship. People's daily routine activities affect the likelihood they will be an attractive target who encounters an offender in a situation where no effective guardianship is present. Changes in activities in society can affect crime rates. Mga nakagawiang aktibidad nangyayari ang krimen kapag may intersection sa oras at espasyo ng isang motivated offender, isang kaakit-akit na target, at kawalan ng kakayahang guardianship. Ang pang-araw-araw na gawain ng mga tao ay nakakaapekto sa posibilidad na sila ay maging isang kaakit-akit na target na makatagpo ng isang nagkasala sa isang sitwasyon kung saan walang epektibong pangangalaga. Ang mga pagbabago sa mga aktibidad sa lipunan ay maaaring makaapekto sa mga rate ng krimen. Developmental life course. Crime causation is a developmental process that starts before birth and continues throughout the life course. Individual factors interact with social factors to determine the onset, length, and end of criminal careers. The key theoretical issues involve continuity and change in crime. Some theories predict continuity across the life course, others predict continuity for some offenders and change for other offenders, and some predict continuity and change for the same offender. Developmental life course. Ang sanhi ng krimen ay isang proseso ng pag-unlad na nagsisimula bago ipanganak at nagpapatuloy sa buong kurso ng buhay. Ang mga individual na salik ay nakikipag-ugnayan sa mga panlipunang salik upang matukoy ang simula, haba, at pagtatapos ng mga kriminal na karera. Ang mga pangunahing theoretical na isyu ay kinabibilangan ng pagpapatuloy at pagbabago sa krimen. Ang ilang mga teorya ay hinuhulaan ng pagpapatuloy sa buong kurso ng buhay, ang iba ay hinuhulaan ng pagpapatuloy para sa ilang mga nagkasala at ang pagbabago para sa iba pang mga nagkasala, at ang ilan ay hinuhulaan ng pagpapatuloy at pagbabago para sa parehong nagkasala. Integrated. These theories use components from other theories, usually strain, control, and social learning to create a new theory that explains crime. They are often life course theories, arguing that causes of crime occur in a sequence across time. Pinagsama-sama ang mga teoryang ito ay gumagamit ng mga bahagi mula sa iba pang mga teorya, kadalasang pilit, kontrol, at panlipunang pag-aaral upang lumikha ng isang bagong teorya na nagpapaliwanag ng krimen. Ang mga ito ay madalas na mga teorya sa kurso ng buhay, na nangangatwiran na ang mga sanhi ng krimen ay nangyayari sa isang pagkakasunod-sunod sa buong panahon. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic learning guide to criminology. Sociology of crimes, ethics and human relations. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumaban YouTube channel.